Tahimik lang na nakinig ang lahat, walang naglakas loob magsalita o tumutol. Biglang may batang lalaki na tumakbo mula sa labas at tinawag siya, "Coach." Pagkarinig nito, lumingon si Abydos at tinanong, "Ano ang gusto mo?" Ininform siya ng bata, dumating na ang mga ngalakal ng mga alipin. Nang matanggap ang balita, natuwa si Abydos, "Talaga ba?" Masayang itinuro ng bata ang labas at sinabi, "Oo, nasa labas na sila ng tarangkahan." Sinundan ni Abydos ang bata palabas. Sinabi niya sa mga nagsasanay, "Okay, aalis ako sandali, kaya magpatuloy lang kayo." Sabay-sabay na tumugon ang mga nagsasanay, "Ay." Samantala, ang lalaki na tinamaan ng hawakan ng espada ay nagsalita ng may hinanakit, "O Diyos ko, natalo ako ng isang 50 taong gulang na lalaki." Nakakahiya. Nagsalita rin ng isa pang lalaki, "Alam niyo ba kung sino siya?" Siya ang sikat na gladiator na nanalo sa mahigit 100 laban sa loob ng 34 na taon bilang mandirigma. Siya ang idolo ko. Determinadong sinabi ito ng binata, kaya't madali niya tayong natalo. Sa kabilang banda, galit na nagsalita si Abydos, "Ano ito?" May pagkadismaya niyang sinabi sa manggang ngalakal ng mga alipin, "Mas mukha silang alipin kaysa mga mandirigma. Wala kang magandang alok." Agad na sumagot ang mga ngalakal, hindi nila kailangang maging malakas. Ipinakita ng mangga ngalakal ang isang tusong ngiti. Sinabi niya kay Abydos, "Ikaw ay isang matalinong mandirigma, hindi ba?" Tumugon si Abydos ng malamig, "Oo." Sinuri ni Abydos ang 5 alipin sa harapan niya. Sinabi niya sa mga ngalakal, "Tingnan natin kung anong mga talento ang meron sila." Masayang tumugon ang mga ngalakal, "Oo." Iniutos ni Abydos sa 5, "Ipakita ninyo ang inyong mga mukha." Pagkatanggal ng kanilang mga sombrero, ang mga mata ni Abydos ay bumaling kay Narcissus. Tinanong niya ang mga ngalakal, "Sino ang itim ang buhok?" Masayang sinabi ng mga ngalakal, "Mabibili mo siya sa murang halaga." Wala siyang silbi. Ang paglalarawan ng mga ngalakal ay nagpagising ng interes ni Abydos. Nakahalukip-kip siyang nagtanong, ano ang problema sa kanya? Pasaway ba siya? Tinanggi ng mga ngalakal, hindi ko lang siya mapabuka ang bibig. Iiling-iling sa pagkabigo, idinagdag niya, "Wala akong magawa." Nagulat ng kaunti si Abydos at muling nagtanong, "Ano? Huwag mong sabihing sumuko ka na." Walang magawa ang mga ngalakal, kaya't sumagot siya, "Sinabi ko sa'yo, kahit anong palo o sigaw ko, hindi siya tumutugon." Hindi siya nagmamakaawa o sumusubok tumakas. Tahimik lang siyang nakaupo, naghihintay ng kamatayan. Kahit bigyan ko siya ng pagkain o tubig, wala siyang reaksyon. Hindi niya man lang tinatablan, sabi ng mga ngalakal, dahilan para si Abydos ay maguluhan. Ano bang klaseng tao ito? Ang mga ngalakal ay sumagot, kaya nga walang gustong bumili sa kanya. Ngunit sa halip na mawala ng interes, tila mas lalo pang natuwa si Abydos. "Paano ka makakakita pa ng isang tao na kasing kakaiba nito?" sabi ni Abydos. Lumapit siya kay Narcissus at malakas na sumigaw, "Hoy, bastardo! Alam mo ba ang pinag-uusapan namin?" Ang mga ngalakal sa likod ay nagsabi kay Abydos, naiintindihan niya ang bawat salita, ayaw lang niyang sumagot. Hindi pa rin lumaban si Abydos, sa halip ay lumapit siya at inutusan si Narcissus, "Sumagot ka sa akin. Gusto mo bang mamatay?" Nanatiling walang buhay si Narcissus, hindi sumasagot. Sinubukan ni Abydos na mag-alok, "Kung ano man ang gusto mo, sabihin mo, at gagawin ko ang lahat." Lumapit siya ng mas malapit kay Narcissus, may mabangis na mukha, at nakaharap kay Narcissus habang nagbabanta, "Gusto mo bang mamatay?" Ngunit si Narcissus ay nanatiling walang kibo, ang mga mata ay walang kaluluwa. Nakita ni Abydos na hindi siya sumasagot, kaya nagtaas siya ng boses, "Kung gusto mo, humiling ka na." Ngunit wala pa ring reaksyon si Narcissus, kahit pa sabihin ni Abydos na ang hiling niya ay matutupad na. Sumabat ang mga ngalakal ng mga alipin matapos ang transaksyon. "Tapos na ang paghahatid, kailangan ko nang umalis." Tumingin si Abydos sa kanya, ngumisi, at sinabing, "Umalis ka na." Biglang sumigaw si Abydos, "Hoy, may tao ba dyan?" Kaagad na lumapit ang isang matabang junior. "Ano pong kailangan ng coach?" Itinuro ni Abydos ang mga alipin at inutusan, "Ngayon, may bago tayong mga tao." Nagulat ang junior at nagtanong, "Dapat ko bang dalhin ang mga mandirigmang panauhin dito?" Hindi man lang tinignan ni Abydos habang papasok sa kuta, sabay iniutos, "Huwag mo na silang ipakilala, dalhin mo na lang sila sa mga barracks." Tumango ang junior at sumagot, "Naintindihan ko, sir." Iniwan ni Abydos ang pagsasanay sa junior habang siya ay pumasok upang magpahinga.
Kinuha ng Junior ang kanyang latigo at pinalo ito sa mga alipin. Nagbago ang eksena at napunta sa isang barracks na luma at sira-sira, walang ilaw kundi puro kadiliman at mga sigaw ng daga. Biglang may boses na nagsalita, "Pumasok kayo." Dinala ng Junior sina Narcissus at Speos sa isang silid na parang bilangguan, may mga bakal na rehas at isang maliit na bintana, sapat lang para makapasok ang kaunting liwanag. Napapalibutan ito ng damo, basa at marumi ang mga dayami. Naglakad ang dalawa sa loob at nagulat. Nagpatuloy ang Junior, 2 tao ang nandito. Si Speos ay hindi komportable sa pagkakakulong, ngunit wala siyang magawa. Nagtanong siya, "Dito ba tayo palaging mananatili?" Tumugon ang isa, "Hindi." Ngumiti siya at tumitig, "Ganito namin binabantayan ang mga bagong tao tulad ninyo, na madalas may mga nakamamatay na kaisipan, o kaya'y sinasaktan ng sarili o nagpapatuloy sa pagpapakamatay." Tila tinutukoy niya si Narcissus. "Kung makakaligtas kayo at makakilala ng ilang tao, maaari kayong magkaroon ng disenteng silid para sa sarili mo." Binigyan din sila ng payo ng lalaki, "Sa bihirang pagkakataon, maaari ka pang mabigyan ng marangyang villa sa labas ng training grounds, tulad ni Black Panther King Shua." Nang marinig ito ni Speos, nagulat siya at naging interesado, ano ang ginagawa niya sa labas ng training ground. Biglang sinarado ng lalaki ang pinto at inilabas ang bungkus ng mga susi. "Huwag mo nang isipin yan. Iyon ay isang bagay na hindi ninyo kayang makamtan." Nanginginig na sumagot si Speos, "Oo, sir." Matapos sabihin yon, kinuha ng lalaki ang susi at ipinasok ito direkta sa kandado ng pinto. "Makakapahinga kayo ngayon," sabi niya bago siya umalis. Tahimik niyang hinihintay ang kinabukasan, na tiyak na magiging impyerno para sa kanila. Si Speos ay lumapit sa mga bakal na rehas at narinig ang kanyang sinabi, dahilan para mapatla ang kanyang mukha. Sa loob ng gabi, naging tahimik ang paligid, maliban sa kaunting liwanag mula sa mga sulong na nakasabit sa pader. Wala ring ingay ni kahit anong pagkilos, at si Speos ay napuno ng galit, "Putrages." Sinubukan niyang buksan ang kandado pero nabigo siya. Nakandado ito, napakakasama talaga nito, hindi ba? Ngunit nanatiling tahimik si Narcissus, ang mga mata ay nakatingin sa malayo, parang may iniisip. Lumapit si Speos at nagpakilala, "Ako si Speos, taga Greece." Ngunit wala pa rin siyang natanggap na sagot. Nakita ni Speos na wala siyang magagawa, kaya sinabi na lang niya, "Alam kong ayaw mong magsalita." Sige, hindi na kita gagambalain. Wala na siyang nagawa kundi umupo sa tumpok ng dayami at bulong sa sarili, mukhang mapapadpad tayong sabay sa impyerno. Kaya't subukan na lang natin. Sa kabilang banda, biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Lumipat ang eksena sa isang marangyang kwarto na may malalaking bintana at kurtina sa gilid, pinapapasok ang liwanag ng buwan na tila putik. Sa gitna, may mesa, at narinig ang boses mula sa labas. "Coach Abidos," sabi ng tao sa labas. Ang kapitan, na abalang nagtatrabaho, ay sumagot, "Pumasok ka." Nang pumasok si Abidos, yumuko siya bilang paggalang. Ang kapitan, na nakatuon pa rin sa pagbabasa ng pahayagan, ay gumawa ng maliit na ingay bilang tugon. Agad na naintindihan ni Abidos at nagulat ng sitwasyon, may mga bagong rekruta. Tiningnan siya ng kapitan at mukhang hindi masaya, "At ano naman? Nasa schedule na yan." Mukhang naiinis ang kapitan dahil naistorbo siya. "Nagpunta ka ba rito para iulat yan?" Bahagyang natakot si Abidos, sinubukang magpaliwanag, hindi yun ang dahilan. "Gusto ko lang magmungkahi, ipagpaliban natin ang laban." Hindi naiwasang mapabuntong hininga ang kapitan at hinawakan ang kanyang noo, "Pinag-uusapan mo na naman ito." Sabi ni Abidos, "Kita mo naman, dumating na ang mga bagong rekruta, hindi sila sanay lumaban. Ang pagsabak sa kanila sa arena ay magpapababa lang ng kalidad ng laban." Ngunit bago matapos ang kanyang sinasabi, mabilis na pinutol ng kapitan ang kanyang pahayag. "Kailangan nating maghanda para sa bagong halimaw na natuklasan sa Mediterranean," sigaw ng kapitan, "at para mangyari yun, kailangan natin ng bagong laban." Walang magawa si Abidos kundi makinig ng tahimik at hindi nakasagot. "Ibig mong sabihin, susuwayin natin ang kagustuhan ng kapitan ng Royal Guard?" Ang seryosong ekspresyon ng kapitan ay muling lumitaw. "Ito ang lugar kung saan araw-araw ay may namamatay. Dapat mo itong tandaan," paalala niya kay Abidos. Yumuko si Abidos at sumagot, "Pasensya na po." Sa kabilang banda, habang gabi, isang bangka ang palutang-lutang sa dagat patungo sa kalupaan. Sa loob ng bangka, may maririnig na mga kakaibang tunog mula sa isang kahon na may bakal na wire,
at mahigpit itong binabantayan ng mga sundalo. Biglang yumanig ang kahon, kasabay ng mga nakakatakot na ungol, dahilan para ang dalawang sundalo na takot ay magpawis ng husto. Isa sa mga sundalo ay hindi na nakatiis at napasimangot, nakakagulo na naman siya. Ang lalaki sa tabi niya ay naguluhan din, naririnig ko rin, bata. Ano ba ito? Bigla, mula sa maliit na butas sa dibdib ng kahon, lumitaw ang isang pares ng nakakatakot na mga mata na parang mata ng halimaw. Sa loob ng mga bakal na rehas, narinig ang tinig ng kapitan, bago tayo magsimula ng pagsasanay, gusto kong ipaalam sa inyo ang isang bagay. Tumayo siya sa harap ng mga alipin at inanunsyo, sa loob ng 2 linggo, magkakaroon ng lihim na laban ng mga gladiador na inorganisa ng kapitan ng Royal Guard, si Reus. Ang malungkot na balita, kayong lahat na alipin ay magiging bahagi ng Best Airy Battle. Lahat ng nakarinig nito ay nagulat. Ano, sinabi niyang muli, hindi ba ninyo narinig ng malinaw? Sa loob ng 2 linggo, haharap kayo sa isang mabangis na halimaw sa harap ng madla. Sigaw ni Abydos, kayong lahat. Natarante si Speos sa narinig dahil alam niyang mga alipin lang sila at wala silang sapat na kaalaman sa pakikipaglaban. Sabi ni Speos, pero wala pa kaming natutunan. Namula ang mga mata ni Abydos at mukhang nakakatakot, at ano ngayon? Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at tumaas ang kanyang boses, kung posible, ipapatupad na namin ito bukas. Sino ba ang mag-aalala sa buhay ng mga tulad niyo? Ang mga salitang yon ay nagdala ng katahimikan sa lahat. Walang naglakas loob magsalita. Sinimulan ni Abydos ang pagtuturo ng pakikipaglaban, pero may 2 linggo pa kayo, kaya't swerte na rin kayo. Depende sa kung paano nyo gagamitin ang susunod na 2 linggo, maaaring humaba ang buhay nyo, o hindi. Sinubukan niyang palakasin ang loob ng lahat, kung ayaw ninyong magdusa sa larangan ng digmaan, dapat kayong magsanay ng mas matindi. Kung hindi, mamamatay kayo sa labanan. Magsanay na parang mamamatay na kayo. Kung ayaw ninyong mapunta sa impyerno. Tiisin ninyo ang pagsasanay na parang impyerno. Sumagot ang lahat ng sabay, oo. Wala silang ibang pagpipilian kundi lumaban para mabuhay. Si Narcissus naman ay tila wala pa rin sa sarili, hindi pinapansin ang kanyang paligid, at wala ng interes sa buhay. Agad-agad, sinimula ng mga alipin ang pagsasanay sa ilalim ng utos ni Abydos, simula sa pagtakbo sa physical training ring. Habang naglalakad si Abydos sa tabi nila, patuloy niyang pinapaalalahanan ang mga alipin na tumakbo ng mabilis kung gusto nilang mabuhay. Sigaw niya, takbo ng mas mabilis kaysa sa mga humahabol sa inyo. At para sa mga mahihina, gagamit si Abydos ng letigo bilang parusa. Sa kasamaang palad, isang alipin ang agad na sinubukan ng kapalaran. Tila gusto na niyang mamatay agad, ngunit habang binubugbog ni Abydos, sinabi niya, tutulungan kita, gawin ang gusto mo. Napilitang magpatuloy ang alipin sa pagtakbo ng buong bilis. Biglang nagsalita ang isang tao, Coach, may tanong ako. Sumagot si Abydos, ano yun? Pagkatapos ng pagtakbo, nakaupo na ang lahat sa lupa, humihingal. May ilan na hindi maintindihan, kahit gaano pa kami mag-practice ng pagtakbo, hindi naman namin kayang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa isang hayop. Ano ang ibig sabihin ng pagsasanay na ito? Ngumiti si Abydos at nagbigay ng papuri, napakagandang tanong. Sabi niya, tama ka, kahit anong pilit ng tao, hindi nila matatalo sa bilis ang hayop. Pero hindi ibig sabihin ito na susuko na kayo. Sana maintindihan ninyo ito, kung ayaw ninyong maging biktima ng leon. Sumagot si Speos, na basang-basa sa pawis habang nakikinig sa mga salitang yon. At lalo pang naguluhan si Abydos at ngumingiti ng may kabangis. Kailangan mo lang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa taong nakatayo sa tabi mo. Pagkatapos niyang magsalita, may isang lalaki na nag-roll ng kanyang mga mata at sumigaw, naiintindihan niyo ba, mga bobo? Natarante si Speros, naiintindihan ko. Biglang may boses mula sa kabilang panig na nagpatingin kay Abydos sa kanyang tauhan na may hawak na stick, lumayo ka. Sinimulan niyang batuhin ang alipin ng paulit-ulit, itaas mo ang binti mo at lumayo. At ang alipin na yon ay si Narcissus. Para ka pa ring isang patay na katawan, kahit binabato at sinisigawan ka, hindi ka pa rin bumangon. Manhid si Abydos at hindi alam ang isasagot dahil si Narcissus ay palaging sumusuway sa mga utos mula pa sa simula. Ang tunog ng pamalo at sigaw ay hindi tumigil, na nagdulot sa lahat ng nandoon na tumingin kay Narcissus. Sinabi kong bumangon ka, isang boses ang umabot, hoy, ang pulang buhok. Lumiko si Abydos para tingnan siya at dahan-daang lumapit, tumanggi ba siyang mag-ensayo?
Ang lalaki na may pulang buhok ay lumingon, Coach? Oo, itong si Brad ay tumangging gumalaw o gumawa ng anuman. Si Narcissus ay tahimik pa ring nakaupo. Nang marinig ito, nainis siya at sinugod ang patay na puno na hawak niya, hinawakan ang buhok ng alipin at sinigawan nito, anong iniisip mo? Ang tanging naghihintay sa iyo ay kamatayan. Sinigaw niya, ang pinakamababa sa mga hayop ay hindi kasing mabait ng mga mamamatay tao. Punitin nila ang iyong laman at nguyain ang bawat hibla ng iyong laman. Makikita mong unti-unti kang nagiging kanilang biktima habang patuloy na nangingisay sa sakit. Patuloy niyang banta sa kanya na kahit gustuin man niyang magpakamatay, hindi ko alam kung gagawin mo, pero... Bigla siyang pinutol ni Narcissus, Ginoo, siya ay mabuting tao. Nabigla si Abydos at hindi makapaniwala sa kanyang narinig, Anong sinasabi mo? Nang marinig ito, mabagal at may kahulugan ang sagot ni Narcissus, huwag kang mag-alala, ito na ang aking kapalaran. Hindi na intindihan ni Abydos ang sinabi niya at nakatingin sa kanya ng may gulat, iniisip, anong iniisip ng taong ito? Desidido na siya at parang wala ng ibang pagpipilian. Bigla, itinaas ni Narcissus ang kamay at tinamaan siya sa mukha. Sa gulat ng lahat, ang pagsuntok na yun ay nagpalipad sa kanya. Nag-alala si Abydos at sumigaw ng utos, ayhang ang salot na ito sa puno para makita ng lahat kung ano ang mangyayari sa isang alipin kung hindi susunod sa utos. Nagpanik ang pulang buhok at nagtanong, ano ang mangyayari sa training? Sumagot si Abydos ng mahinahon, kahit anong gawin mong training sa bastardo na ito, sagabal lang siya sa ibang mga alipin na nagta-training. Itigil na ang pagsali niya sa mga practice sessions at ayhang siya hanggang sa laban. Sumunod na nagbigay ng paggalang ang lalaki na may pulang buhok, naiintindihan ko. Dapat ba nating ayhang siya buong gabi? Nagsimula siyang mag-isip, ngunit pagkatapos ay ibinaba ang kanyang boses, hindi, ayaw nating mamatay siya bago pumasok sa arena. Bawat araw pagkatapos ng paglubog ng araw, ibalik siya sa kanyang kwarto kasama ang sapat na tinapay at tubig para mabuhay. Sumagot ang lalaki, naiintindihan ko. Nakita ng lahat ang kanyang mukha na pumuti at pawis na tumutulo sa kanyang mukha. Matapos ayhang si Narcissus sa puno, nagtuon ang lahat sa kanilang pagsasanay. Sinimula ni Abydos na turuan ng unti-unti, na nag-uusap na depende sa hayop na kanilang haharapin, magbabago ang kanilang taktika. Kung sila ay mga manghuhuli tulad ng mga leon, tigre, leopardo, o mga lobo, pagsamahin sila upang bumuo ng isang pader gamit ang mga available na shield. Kinuha niya ang shield at spear, huwag niyong itapon ang hawak na sibat. Ang pagpatay sa isang nagtatakbong hayop gamit ang isang sibat ay imposibleng gawin sa inyong antas. Kahit hindi ka muna umatake, sila ay darating na parang instinct. Kahit gaano kakitakat, huwag kang tumakbo ng nag-iisa. Sa sandaling may isang tao na umalis sa Porma Sion, masisira ang koneksyon at lahat kayo ay mamamatay. Pagkarinig nito, agad na nayanig ang lahat. Tiningnan sila ni Abydos ng malamig at nagbigay ng babala. Tandaan, kapag humaharap ka sa isang mandaragit, ang pinakaligtas na lugar ay nasa likod ng shield. Inisip niya ang laban sa isang leon at sinabi, matapos niyong harapin ang unang atake gamit ang inyong shield, tusukin sila sa bibig o puso gamit ang sibat at patayin sila sa isang saksak. Tumingin siya sa lahat at sumigaw, naiintindihan ba? Sumagot ang lahat ng may sigaw, oo. Dahil sa matagal na pag-upo sa baligtad, nagsimula nang mamula ang kanyang mga labi, pero ang kanyang mga mata ay manhid pa rin. Nagpatuloy siyang magturo tungkol sa iba pang mga kaso. Kung ang iyong kalaban ay mga hayop na herbivores tulad ng baka, rhinoceros, giraffe, o elepante, kabaligtaran ang gawin. Agad niyang itinapon ang hawak na card shield at sinabi, ilagay ang shield at mabilis na gumalaw. Baka wala silang mga pangil o ngipin, pero kaya kanilang itapon, kahit anong mayroon ka. Tumakbo siya ng mabilis at sinabi, nakatayo ng 20 metro mula sa target, matinding tinapak niya ang kanyang paa. Nag-practice siya habang nagsasalita at itinapon ng sibat dahil ang mga herbivores ay napakalalaki kaya kahit amateur ay kayang tamaan ang mga ito. Lahat ay tumingin sa kanya ng may gulat, ang mga mata ay puno ng paghanga, wow, naiintindihan ko. Nagpatuloy siya, walang gaanong nakakatakot na halimaw na hindi natatakot kapag dumating sila sa arena. Bagaman ito ay napakabihirang, may mga pagkakataon pa ring umaalis ang halimaw kapag narinig ang sigaw. Siyempre, kailangan itong maging malakas na sigaw. Nang marinig ito, sabay-sabay na sumigaw ang lahat. Hindi siya nasiyahan at inutusan ng lahat na ulitin ito ng mas malakas.
Gumamit ang lahat ng lakas upang sumigaw ng mas malakas. Nang lumubog ang araw, inutusan ng pulang buhok na lalaki ang mga bantay sa bilangguan, tiyaking hindi mamatay ang salot na ito. "Oo, sir," ang sagot ni Speos. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at ibinuhos ang tubig sa bibig ni Narcissus. "Kumusta ka? Uminom ka ng tubig. Sa tingin ko, hindi ko maisip na hinang ka buong araw." Bawat patak ng tubig ay pumasok sa kanyang bibig. Nakita niya na bumukas ang mga mata ni Narcissus at agad na nagtanong, "Mas mabuti ka na ba?" Sabi niya na may pagkadismaya, "So, buhay pa ako?" Nabigla si Speos nang marinig yun ngunit pinasigla siya, "Huwag mong sabihin ganyan. Uminom ka pa ng tubig." Umupo si Narcissus at itinapon ang bote ng tubig mula sa kanyang kamay. Nang walang emosyon, sinabi niya, "Ayos lang ako," pero hindi siya nagalit. Sa halip, pinayo niya pa ito, "Hindi ka uminom buong araw." Bigla, nagbago ang kanyang mukha, nagmukhang mapatla, at ang boses niya ay tila nananawagan. "Sabi nila, kung mamatay ako, papatayin din nila ako. Kaya may selfish request ako." Nilapit niya ang mangkok ng tubig sa kanya, "Kumain ka at mabuhay, okay?" Nag-isip si Narcissus ng sandali, pero kinuha pa rin niya ang bote ng tubig upang uminom. Ang lalaking katabi niya ay nakita yun at ngumiti, "Magaling." Bigla, inilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa balikat ni Narcissus at dahan-daang minasahe ito. "Nakatali ka buong araw, hindi ko alam kung paano magmasahe, pero sa tingin ko mas mabuti ito kaysa wala." Bigla siyang nagsalita at nagsabi ng isang pangungusap na walang simula o wakas.